Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Tayo ba ay nagutom na? Amen. Praise God! Tunay nga po na napakabuti ng Diyos. Amen ba? Amen. God is good All the time. all the time. God is good. God is good All the time. and all the time. God is good. The devil is bad. Praise God! Tunay nga po na sa umagang ito ay pusang nagpapasalamat sa presensya ng bawat isa po. At I believe ang bawat isa po ay handa na. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Sabi nga ng banal na kasulatan, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. So, inanais ng Panginoon sa umagang ito na dapat ay mauhaw tayo. Magutom tayo sa salita ng Diyos. At pasalamat tayo sa Panginoon dahil po tunay na napakabuti ng Diyos. Amen. Tunay nga po na hindi nagkulang kailanman ng Panginoon. Salamat tayo dahil dinala tayo ng Diyos sa lugar na ito upang makinig, magpuri, magpasalamat sa Kanya. Napakaraming tao ngayon na kung saan-saan napupunta. Subalit, thanks be to God. Dahil siya po ay nag-Diyos sa inyo. Ngayon, pumarito sa lugar niyo. God is good All the time. all the time. God is good. Parang mahina. Ano po? God is great. All the time. So great. And greatly To be to be praised. So, praise the Lord. Hallelujah. So, bago ko introduce po ang ating pong guest speaker sa umagang ito ay ito po yung aming nakilalang pastor na guwapong-guwapo. Sabi nga nila, hindi lang yung artista ay artista. Ano ba yun? Pero mayroon din mga pastor na artista. Hindi po. Siya po ay mga lingkod ng Panginoon at siya ay guwapong-guwapong. Parang si Roddy Fernandez ano po. May matawag sa akin. Pero puri ng Panginoon. So, tanong ko po sa inyo, handa naman tayo talaga. Amen. So, aking pong inanyayahan yung mga lingkod, dito po kayo sa harap. Para masalo ninyo yung salita ng Panginoon, yung pagpapalang salita ng Panginoon. Okay po. So, are you ready? So, praise the Lord. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Tunay nga po na ang guest speaker po natin ngayon ay aming pong nakilala kung saan siya po ay naging kabahagi sa iglesyang ito, maging membro rin kami sa CIG bilang welfare hope ministry. So, purihin po ang Panginoon, siya po ay tagapanguna namin. Tunay nga po na siya po ay talagang ginagamit mightily ng Panginoon throughout in this kingdom. Napakarami nilang outreaches throughout here in this kingdom, even sa may pastor sa buong Asia. So, purihin po pang Panginoon, sila po ay naka-umbrella po sa DDU, Divine Desert University. Unique, ano po? Ngayon lang po ako nakakarinig ng Divine Desert University na ang pinaka, po nila ay the Lord's Garden. So, purihin po ang Panginoon. Ang lingkod ng Panginoon po ay tunay. May asawa siya. Tatlo. Hindi tatlo ang asawa. Tatlo ang anak. Baka magkakamali tayo dyan. Siya po ay totoo o tapat sa kanyang asawa. Na kahit na, alam ko po na nag-aral din ng marriage for life dyan. Kaya
Walang palitan po yan. So, palagpakan natin ang Panginoon. Let's welcome our guest speaker. No other than our beloved pastor. Tayo po yung tumayong lahat bilang paggalang sa presensya na pinadala ng Panginoon. No other than Pastor Philip Pascual. Give a mighty hand of praise. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti po talaga ng Panginoon, no? Pastor Edwin, napaka-warm naman ang introduction na parang wala na ako idadagdag po doon. Ayan po, maraming salamat po at higit sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po yung may nagagalak. Amen! Sama-sama po tayo. Amen. So, sa tingin ko, mas maganda dito po tayo lahat no? Okay lang kayo dyan. Okay lang po kayo dyan. Amen. So, purihin po po. Mas maganda po kasi yung mga nadadaanan po ng mata. Habang nagsasalita po narinig po natin ang salita ng Diyos pag dinadaanan po tayo sa mata. Para po tayong tinatagat-tagat. So, nakita ko po kasi dito, sabi nga, abide in the word of truth. Pero bago po ang lahat mga kapatid, kami po ng DTU, the Lord's Garden, at ganoon din po ang kabuuan ng DTU, the Divine Desert University. Kami po ay nagpapasalamat sa kagalakan po namin at sa kapurihan ng Panginoon na makasama po kami dito sa inyo pong pagdiriwang. So, Lord, we rejoice in the Lord, and we want to wish all the blessings and all the victories sa mga darating pang mga taon ng pagdiriwang po ng Jesus, the Great Shepherd Christian Ministry. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po yung magpulakas sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Okay na po muna. Pwede po tayo muna konti. Kasi kung nabanggit po kasi kanina ni Pastor yung Divine Desert, di ba? Sabi nga DTU. So medyo it rings a bell. Parang DTU, wala ata. Di ba dapat yung puro name ni Jesus, the attribute ni Jesus Christ. And it so happened, maging ang aming pong pangalan ng church namin is just a picturesque. Sabi nga po is the Lord's Garden. Yan po, no? Pero for the glory of God, ang DTU po kasi nag-start po yung 1980. Last week po, we had celebrated our 34th year. And it so happened na 34 na rin po ang mga outreaches po ng DTU. So, purihin po ang Panginoon. At ang kagalakan po rin po, makita po si Brother Alan. Si Brother Alan po, kasama po namin siya sa Alcobar. Maybe that was in 2006. Kuya Alan? 2006 po yung kasama po namin si Kuya Alan. Sabi nga, truly, God is the God of surprises. Kaya I was surprised. Nakita ko po si Kuya Alan po rito for the glory of God. At ganoon din po, kaya nga po Divine Desert University, because it all started dito po sa Eastern region, sa Alcobar. So desert po no? So desert po, naging Divine Desert University because they studied the Word of God in the desert. The Divine Word was set and started. Ang dalawang couples lang po yun. Dalawang couples na nagsimula. Now we have come to more than last week po for the glory of God. Attendees po namin po, hindi na kompleto pero almost 1,200 na po yung mga kapatid po namin sa mga. So let's give praise and glory to the Lord. Alam po na lahat po naman tayo magkakapit sa kanyang palataya. Amen po ba? Amen? Sabihin ko nga po sa katabi nyo, maraming salamat sa Panginoon. At narito ka. Di ba? Siyempre, sarap niya. Di ba? Malaman mo, maraming papasalamat tayo. Sabi nga, ang Panginoon, pag humakbang tayo, ang Panginoon lagi natin kakasamahin yan. Di ba? Hindi sa tayo papabayaan. Kaya sabi nga po ni Pastor Edwin kanina, na ang Panginoon po nag-udyok sa inyo ng dito. Kung titingnan mo, makalalakihan, di ba? Friday ngayon, mas masarap pag lalagala po tayo, pero di ba? Ano po ang priority natin? Ang priority natin si Lord. Pag si Lord ang maging priority mo, ikaw din ang magiging priority ni Lord. At maraming blessings na dadaloy sa Lord. Amen po ba? Amen. Muli mga tumapatid, tumayo po tayo, basahin po natin ang salita ng Panginoon sa araw nito. Hallelujah. Kung may mga Bible po kayo, isa po kayo sa akin, let's read the word of the Lord. The word of the Lord is in John chapter 8, verses 31 and 32. Reading ko po, John chapter 8, verses 31 and 32. Ito po ang ating verse for the anniversary. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Babasahin ko po siya sa King James Version. Yung King James Version, at ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Nandiyan na po ba kayo, mga kapatid?
Amen? So ito po ang sinasabi ng salita ng Lord. Basahin ko po sa New King James Version. Sabi po dito, "Then Jesus said to those Jews who believed him, 'If you abide in my word, you are my disciples indeed.'" Verse 32, "And you shall know the truth, and the truth shall make you free." Purihin po natin ang pagkakabasa po ng salita ng Lord. Remember na po ako sa isang nagpapalaman ng isang living God, the Word, the power of His Word truly will manifest in our lives, that truly will transform our lives, the power of this Word that truly change our lives. Panginoon, maraming salamat po sa ito. Thank you for your gathered us in your name, Lord Jesus. Thank you, Lord, for giving us the freedom, Lord God, to be together, Lord God, in your presence, Lord God. Panginoon, maraming salamat at tunay nga sa pagkakataon ito. We give back to you your word, Lord God. Lord, I pray na patuloy mo pong i-anoint ang bawat sa amin Amen. in our spiritual sight, O Lord God, Yes. in our spiritual ears, O Lord God, in our hearing, O Lord God, in our spiritual mind, in our spiritual heart, O Lord God. Buhayin mo po, Panginoon, mga salita na nais mo po, Panginoon, naman. Ipaabot sa iyong mga anak at gamitin mo po ang wiling ko. Patuloy ako nagpapakumbaba sa iyo, Lord God. Ikaw po malayang pumili sa akin, Lord God. Only the right word, Holy Spirit, ay siya pong masambit na mga aking mga labi upang tunay nga, O Diyos, na magbigay ng tunay ng aral, Panginoon naman, at kapupulutan ng aral ng iyong mga anak. Panginoon, maraming salamat po at pinupuri ka namin, sinasamba dinadakila ka namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa malayang pag-ipisan ng Santong Espiritu. At lahat ng lubos na pagpapalay ng ating Panginoon ay magwika ng Amen! 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 Hallelujah! Kaya tayo po yung makakaupo na po ng pinakamasarap nating upo. Yan. Huwag lang po tayo matutulog, ha? Sabi nga po, pag pinakamasarap mo, may mga stewardess po ba dito? Wala po? Pero parang ang tingin ko po, parang mga stewardess po itong mga nakasama natin, di ba? Glowing po yung mga mukha, di ba? Kasi pag ako po yung sumasakay ng aeroplano, pag nakikita po yung mga stewardess, eto pala yung sa, dito ka dapat sa kaliwa. May puro kababaihan dito eh. Ay, okay ka lang dyan. Amen. So nakita ko, sabi, there's something glow, di ba? Pag nakita mo sila, ang sarap ng kanilang mangiti, di ba? Ganun din tayo mga lingkod o mga Kristiyano na nagdilingkod sa Panginoon. Laging may rumangiti sa ating mga lahat. Kaya hindi na po natin kailangan si Vicky Bello. Di ba? Di ba? Amen po ba? Tingnan niyo po yung mga mukha ng katabi ninyo. Ano po napapansin niyo dyan? Aba, diba? There's something peculiar na pag nakita mo yung mukha nito, Brad, kayo dyan, ganyan din po ba kayo dyan? Ganyan din po? Amen. Nakita po natin, purihin po ang Panginoon. Tunay nga po mga kapatid, ulitin ko po, kagalaan ko po na kayo po ay makasama ko, o kami po ay makasama ninyo sa isang matagumpay na pagdiriwang po sa atin. Kapansin-pansin po yung salita ng Panginoon. Medyo parang kukurot, ano? Amen po ba? Parang kukurot po ito. Tingnan niyo po, basahin po natin. Abide in the word of truth. Ito po yung title. Title po. Then Jesus said to those Jews which believe in Him, "If you abide in my word, you are my disciples, and you shall know the truth, and the truth shall set you free." Amen. Kanina, kinawin po natin, no? Lay down. So sabi nga, tayo magkakaroon ng kalayahan sapagkat tayo ay, siguro po dati tayo nakakulong, kaya tayo po ay lumaya. Diba? Sabi, then we have to abide. Abide in the truth. Ano ba itong truth na ito? Diba ba? Sabi, abide in the truth. Sinabi po kasi sinabi ni Jesus Christ himself, nung sinabi niya, sabi niya doon sa mga Jews who believe in Him. Pag sinabi Jews, those Jews, hindi po sinabi doon all Jews. Di po ba? Maliwanag po sinabi that those Jews who believe in Him, sabihin selected few lang po yung naniniwala sa Kanya. Those Jews who believe in Him, sabi po doon, and then the word said, "If you abide in my words, truly, you are my disciples." Marami po nagsasabi yung word of truth or the word of God, ito po ay isang minahan. Sabi nila, minahan? Bakit minahan? Maraming kayamanan ka mapupulot dito. Marami kang kayamanan na matututunan dito. Amen po ba? Kayo po ba'y nagbabasa po ng salita ng Diyos? Baka mahina, humihina na po. Wala na. Di ba? Amen, di ba? Kasi totoo po, napaka, po talaga. It is the nature, minsan po talaga ng mga Kristiyano o mga nagiging lingkod ng Panginoon. So, tawagin na po natin mga mananampalataya o believers.
Na pag sila po nakakilala sa Panginoon, natuto na po ng salita ng Panginoon dahil sa mga narinig po nila sa mga mensahero o mga, hindi natin sinasabi mga pastor o mga mensahero ginagamit ng Panginoon, minsan natitigilan na po sila magsaliksik o magdidig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen, sasabihin nila, tama na yun, tama yung narinig ko kanina. Okay na ako to, ang dami na nga eh. Hindi ko na nga mabilang kung anong verses o ilang verses yung pinanggit ko ng mensahero eh. Di ba no? So ngayon napitigil. But now, God is always knocking at our door. Abide in the word of truth. Ano ba yung truth? Ito ba? Ito po ang truth. Kaya ang truth, kailangan po natin dilidilidin. Kailangan po natin basahin po upang malaman po natin. Amen? Sabi nga po nila, ito rin po ay love letter. Ngayon po siguro, hindi na uso yung love letter sa panahon na yun. No? Kami, anan ni ate po, marami kami love letter. Mga 5 kahon ata na sapatos ang nagtago ko. No? Ako po yung nagsimula ng 2001 po dito sa Eastern Region. At nagkaroon po kami ng mga sulat-sulat, mga card, kasi po nung wala pa po masyado yung cellphone, mahal pa po nun, hindi pa po kaya ni Kuya Philip ninyo nakapakabili ng cellphone. Kaya sanay po ako sa mga sulat-sulat. Tapos po yung tinatago. Ngayon po hindi na. No? Ngayon siguro pa-text na lang. Pag nag-text, minsan pag hindi mo nagustuhan yung sinend na message, binubura pa. No. Amen. Pag hindi mo gusto ito sobrang naman po, walang kwenta. Pero ngayon, ang salita po ng Diyos ay salita po ng pag-ibig niya. Love letter. Brad, mukhang masarap ang pagkatao po niyo dyan. So love letter. Kasi kung love letter, napakasarap-sarap basahin. Dumating man ang mga panahon, lumipas man ang panahon. Pumuti man ang ating buhok, o mawala man ang ating buhok, pero banda naman, meron pa, no? Yung pag pinasa mo ba, yung magugunita mo, ay, ito yung mga panahon naka-bell bottom pa ako nun eh. O gano'n, di ba? Ito yung mga panahon na uso pa yung mga ano dito, yung mga rock and roll. Ito yung sumo ko. Ang sarap ko rin, hindi tayo. Ganun din po ang salita. Kung ilalagay ko natin sa ating mga puso ang salita ng Panginoon, tunay nga na there's something that will refresh you. Kung ano yung mga bagay, mga pagkakataon na gusto mong matutunan o gusto mong mabago ang buhay mo, walang iba po kundi ang salita. The Word of God is a transforming Word. And there's power. And this power of God to change. Abide in the Word of truth. Ano po pwede natin pag-usapan po dito? We have to share 3 things. 1, trust. Number 2, commitment. And number 3, freedom. Yan po ba, no? So when we trust in the Lord, we have to trust in the Word of God. Bakit po ba tayo magta-trust sa Word of God? In 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Sabi po doon, ang salita ng Diyos, ang lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos. Magagamit ko sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpupulaanan ng mga maling aral, sa pagtutuwid sa likong buhay, likong gawain, at pag-angay sa matuwid na pamumuhay. Amen, no? Tignan niyo po, there's something na, ito palang salita ng Panginoon, ito yung maraming bago may tutulong sa akin. Naturuan na po ba kayo ito? Bago magsimula po pala, bago magpatuloy, sino po ba yung first time? Yung first time na po nakapunta sa ganitong gawain. Pakitaas lang po ang kamay. Wala na po. Wala po, ha? Amen? First time kasi, first time dito, ha? Wala. Aming sabihin, dati hindi ka nakapunta pa, first time. Glory to God. So, meron pa po ba? Huwag kayo mahiya. Yung, first time. So, meron tayong isang couple, amen? For the glory of God. So, tingnan po natin ito, mga kapit. Hallelujah. So, sabi po natin, number 1, what we have to share is trust in the Word of God. Sabi napakasarap po kasi isipin na tayo po ay meron pagtitiwala. Pag sinabi po trust, ang meaning po ng trust na nakikita ko po dito sa dictionary, sabi po, trust is belief in the truth, reliability, value of someone or something. So ito po ang ibig sabihin po sa Tagalog ay pagtitiwala. Sometimes it is interchangeable sa sabi mo, ito po ay pananalig. Amen po ba? Amen po ba kayo doon? So pag sinabi po natin trust, ito ay pananalig, maaaring pong interchangeable, ginagamit din po sa Tagalog na pagtitiwala. Kaya kailangan po natin, sabi nga po, if we abide in the word of truth, ito pong abide na sinasabi pagsunod. Kung tayo susunod,
kailangan po natin na magkaroon tayo ng pagtitiwala. Sa mga tao na nag-uutos sa atin na wala tayong tiwala, tayo ba'y sumusunod? Hindi, ha? Di ba? Pag wala kang tiwala sa isang tao, paano ka susunod? Wala siyang authority o hindi siya capable para sundin mo, kaya hindi ka sumusunod sa kanya. Siguro po sa kumpanya natin, yung mga, di ba, may mga kasama tayong mga Indiano, di ba ba? Mga ibang lahi, mga Bengali. Sila po, ito po mga taong to, for the glory of God naman po, na hindi man po natin sinisiraan, pero sila po, kulong-malong. Lahat po alam nila, di ba? Kulong-malong yan. Tuturuan ka pa niya pag-uutusan ikaw naman, siyempre, dumadating ang pagkakataon na ikaw mas mataas ang katatayo mo sa kanila, abay, uutusan ka pa rin. Di ba? Ano gagawin mo? Susunod ka ba? Di ba? If they are not in the authority, you will not follow or you will not obey. Ngayon, kakaiba na po tayo. Tayo po ay namumuhay na bilang mga mananampalataya. Tayo nga po ba'y mananampalataya? Amen. Tayo po ba'y sumusunod sa kalooban ng Diyos? Naku, humihina po na humihina. Sabi nga po, mga kapatid, ang salita po ng Panginoon ay para siyang dart. Ito po, tamaan po ang ating puso nito. Mga bago, huwag kayong matitisod. Pero napakaganda po, pag tayo po'y tinuturuan ng salita ng Diyos, pag may nais na baguhin sa buhay natin, tingnan po natin, huwag sasama ang loob nyo. Tanggapin nyo po yan sa tinuturuan po kayo ng Panginoon at laging baguhin ang ating Panginoon ang iyong buhay. Wala po makapagbabago sa atin, wala po tayong susundin maliban sa ating Panginoong Jesus. The Good Shepherd, ba? The Great Shepherd. Tayo po ay tinuring na mga tupa. Di ba? Napakasarap po yung tupa. Huwag naman po isa, ano po tawag sa anak ng tupa? Di ba tupa din? Di ba no? Wala, pareho naman di ba? So tayo mga anak, tayo mga tinuring na tupa, at pag tayo po'y tinuring na tupa, at meron po tayong pasto, the Good Shepherd. Sabi nga po dito sa banner verse, in John 10:11, napakasarap pong isipin, sinabi po ni Jesus Christ, I am the Good Shepherd. And the Good Shepherd gives His life to the sheep. So kung may salitang gano'n ang maririnig natin, the word of truth, magtitiwala po tayo. Kung ang Panginoong Jesus ay nagbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa, ano pa kaya ang dapat natin hindi pagkatiwala? May bibigay niya para sa atin. Di po ba? Na po ba mga kapatid? Tingnan po natin, ano pa ang ginawa if the shepherd, the Good Shepherd has given His life at the cost of the Calvary? That is the work. That is the work of salvation. That is the work of God wants us to be free and redeem us from our sins, the powers. Kung titingnan po natin mga kapatid, mga minamahal ko, minsan po, totoo lang po nung araw, hindi po natin alam na ganun pala. Ano ba yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo? Hindi po ako lumaking Romano Katoliko. Maaari po karamihan po sa atin dito, mga Romano Katoliko. Pag tinanong po isang Romano Katoliko, ano ginawa? Bakit papako? Bakit nagpapako siya sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo? Sabihin nila, para sa kasalanan natin. Ganun lang po, di ba? Ganun po ang kanilang kaalaman. Ngunit nung naunawaan natin, nung tayo po'y nakakilala at tayo po'y nabahagian ng salita ng Diyos, naunawaan po natin at patuloy natin naunawaan na yun pala ang pagkakabayubay at pagkakapako ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo ay para maligtas ka. Dahil sa iyong kasalanan, sapagkat kung walang nabubundugo sa ating Panginoon na wala siyang sala, hindi po magkakaroon ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen. At ang kasalanan po yan, ano po ang kaparusahan niya in Romans 6:23? Di ba? Kamatayan. Ang kaparusahan ng kamatayan, ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Maaaring kapatid, I was mesmerized, parang binabago po ng Panginoon ang salita. Binabago po ng Panginoon salita. There's something, baka po, sa atin po, sabihin natin hindi man tayo first timer sa lugar na ito, are you sure that you're saved? Are you sure that you're saved? Sa pagkakataon ba nito, there are two diagnostic questions. Ito sa $1 million question na talaga, ito yung tinanong sa akin, na hindi ko kayang sagutin nung hindi ko pa po nalaman ng katotohanan. Tinanong po ako, kung sakaling dumating ang Panginoong Yesus sa pagkakataong ito, kunin niya ang iyong buhay. Sa pagkakataong ito, mag-iba, lumindol, mamatay tayong lahat, nakatitiya ka ba na mapupunta ka sa langit? Kaya ba sagutin? Diba? Ano, brad?
Totoo lang po, kahit yung iba hindi nila masagot, there's still doubt. There's still doubt sa kanilang mga isipan na paano ko mapupunta doon may kasalanan ako. But one thing for sure, God has given us an assurance. If you receive Jesus Christ as your Lord and Savior in your life, at siya po ay kayo po yung nananampalataya at nananalig na yung buong puso na siya yung muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maligtas. Nangyari na po ba sa inyo? So, eto po mga kapatid, well, it is the Spirit of God that's talking to us. Hindi po ito galing sa aking mga salita. Ito po ay galing po sa salita ng Diyos. The authoritative Word of God. Wala pong ninanais ang Panginoon sa atin, kundi para sa kabubuti po natin. Amen po ba? Maaari po bang, maaari siguro dumating pa tayo sa ika-5, ika-6, ika-10, o 20 taong anibersaryo. But how come if God comes right now, hindi na natin kailangan ng anibersaryo ng 5th year anniversary? Doon na tayo mag-anniversary doon sa kalangitan, di ba? Kasama natin si Jesus Christ. Amen? So what you have to do is trust in the Lord. Put your life, trust in Him. Sabi nga po na salita ng Lord in Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. I know this is one of the memory verses po natin. Sabi po ng Panginoon dito, chapter 3 ng Proverbs, verses 5 and 6. Ngayon po, trust in the Lord with all thine heart, and lead that undying understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Kapansin-pansin po dito, if you trust in the Lord, there's something that the ways that you have to acknowledge. If you trust in the Lord and put yourself in Him, sabi nga, there's something that in your ways, He will direct you. Ano ba yung mga ways natin? Maaari po sa araw-araw, may mga recurring circumstances na pwedeng mangyari sa atin. Kahapon, may nangyari sa atin na halimbawa tayo ay nagkaroon ng hindi magandang pakikipag-ugnayan sa ating mga mahal sa buhay. The following day, ganun din na naman, na hindi tayo nagkaroon ng naman ganun din. There's a recurring base nangyari sa ating buhay. But if you're going to trust in the Lord, sabi nga po doon, diba, He will direct your path. Yung grace and acknowledgement ng path, magkaiba po ito eh. Tingnan po natin ang panakikita po ng salita ng Panginoon dito. Your ways, He will direct your ways. Now, your path, that is your plan in your life that God will give you wisdom. Amen po ba tayo doon? God will give you wisdom in whatever plan that you have sa buhay mo, ano man ang mga plano mo. Pero ngayon, sinasabi niya po dito, ano po yung warning? Do not rely on your own understanding. Sa totoo naman po mga kapatid, pag dumadalang po tayo sa mga problema, dumadating po yung mga problema sa ating buhay, ano po ginagawa po natin? Diba? Sa ating po sarili, gumagawa tayo ng pamamaano natin eh. Simpleng bagay lang. Pag-gising natin sa umaga, masakit ang ulo. Pag masakit ang ulo po natin, ano unang ginagawa? Diba? Punta ka agad sa medicine cabinet eh. Kung nasa na yung Panadol, diba? Unahin mo na yung Panadol, masakit ang ulo mo eh, diba? So sabi nga ng Panginoon eh, acknowledge Him in all your ways, diba? So unahin mo na siya. Pag masakit ang ulo mo, Lord, masakit ang ulo mo. I know you're the healing God. Hawakan mo po ako. Touch my head. At hayaan mo magkaroon ako ng kagaling. Instruct, ba? Praise God. Experience ba yun? Ha? Bisa sumasakit ang tiyan mo. Depende nga lang sa pagkakasakit ng tiyan, ha? Sumasakit ang tiyan mo, medyo, kung ang sakit ng tiyan mo na may humihilab yan, hindi mo na kailangan tawagin ng Panginoon dyan. Comfort room po ang kailangan mo dyan. Di ba, no? Amen? Pero kung talaga naman po yung sakit ay mahakdi talaga, Lord, eto yung kapangyarihan natin. If you trust in the Lord is with you, and the power of God will be in you. At ngayon po, pag sinabi mo with the power of the name of Jesus Christ of Nazareth, all things will bow down. All things will kneel. All names will bow down in the name of Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Kaya po nakita po natin dito mga kapatid, ang pagtitiwala, napakahalaga po niya. Huwag na huwag po natin tatanggalin ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon. At meron pa rin mga may mga warnings si Lord. Even in the Old Testament time, sabi po doon sa Jeremiah chapter 15, Brad, pakita nga po. Hallelujah. Jeremiah chapter 17, 5 and 6. Tingnan po natin, may warning. May warning po si Lord dito. During the time of Jeremiah, this is what the Lord said, cursed is the man who trusts in mankind.
who makes human flesh his friend and turns his heart from the Lord. So yun pala, no, may parusahan, paparusahan. Sinabi ko, paparusahan ko. Ang sino man tumalikod sa akin at pagtitiwala sa mga taong, di ba, may hangganan ng buhay. Sinabi niya po sa verse 7, hallelujah, he will be like a juniper in the Araba. He cannot see when good comes and dwells in the parched places in the wilderness, in a salt land where no one lives. Medyo parang ang lalim ng pagkaka-English ko, no? Tagalogin po kaya natin. Sabi doon, katulad niya isang halaman na natanim doon sa ilang. Natanim sa matigang na lupa at maalat na lupa at walang mabuting mangyayari. Ganda talaga. If you trust in them. Minsan po, totoo po yan. May nangyayari po kasi katulad sa tayong magulang, mga magulang pag ang mga anak nasa Saudi, nagkakasila po sa anak. So yung mga financial o mga provision, sabi nila, nandun naman ang anak ko sa Saudi. Ako, manager yun doon, engineer, architect. Ang laki ng sweldo noon, di ba? And then suddenly, pag nawala yung anak, huwag naman sana po sa akin mangyari po, nawala, namatay na aksidente. Nasa na yung pagkasa? Nasa na yung pagtitiwala? Nawala na. O mahalaga sa akin, magtiwala ako tayo sa Panginoon. Sino po dapat natin unahin? Si Lord? Inuuna po ba natin si Lord? Matthew chapter 6 verse 33 said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakaganda po ng conditional promise nito. Ang word ni Lord is almost command and promises. Talaga naman napakasarap nito. Tingnan niyo po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat, uunahin mo. Kailangan unahin mo po ang ating Panginoon. At mamuhay ka na kanyang ayos kanyang kalooban. Kaya ba natin yun? Pero minsan mahirap talaga yun, no? Sabihin po natin, mahirap. Ang kalooban ng Diyos sa sunod, seek ye first. Ikaw nga dyan eh. Pagdating ng Friday, minsan nagtatago ako kay Pastor. Si Pastor na susundo sa'yo. O Brad, ano oras kita susundin? Ako, Pastor, meron kami, overtime kami. Pinag-overtime kami ng boss ko. Naku, Pastor, naibabad. Nakakalimutan ko na ibabad ko yung mga labahin ko kahapon. Gagamitin ng mga ibang kasama ko sa platform. Kailangan labahan ko ngayon. Diba? Ang dami po natin excuses. Diba? Laging ganun eh. Puno-puno tayo ng excuses. Maraming dahilan kung kaya natin. Diba? Kung gusto natin gawin. Pero kung maraming dahilan kung ayaw natin. Pero kung gusto natin, maraming paraan. Amen ba? Amen? Tinatamaan naman tayo, tinatamaan na, unti-unti pa lang yan, wala pa tayo sa freedom, ha? Trust pa lang po tayo. Hallelujah. So kung titignan po natin, ito po ang nais ng Panginoon. Put God first in our life. And if you put God first in your life, uunahin ka rin. Totoo yan. Pag tumawa ka kay Lord, sumusunod ako sa iyo, ikaw inuuna ko sa buhay ko. Masasabi mo ba yun kung hindi totoo? Kung totoo yun, kaya mo yun. You're very bold sa Panginoon pag lumapit ka, Lord. Itong taong to, pwede ka mag-utos si authority because you have a good relationship to God. If you trust God and you seek Him first, meron kang relationship, ang relasyon na yan ay napagtitibayan. Dumating yung panahon na para magkaibigan mo na lang ang Panginoon. Panginoon, itong taong to, patigilin mo nga to, walang ginawa kundi ako siraan nito sa kumpanya. O, di ba? Mamaya, makikita mo, tahimik na siya. Susunod niya, binabakapan ka na. Tapos sabihin pa niya sa'yo, uy, sinabi ko doon kay boss na ganito ginagawa mo, very good ka na. No, promotion naman niya. Marami. Sis, ano? Di ba? Ganun, no? So that is the power na pinuna po natin ng Panginoon. Trust in Him. Sinabi po ng Panginoon, napakadami po kasi pag ito pong salita ng Panginoon, ito po ay ating pong binulay-bulay, mula cover to cover, from Genesis to Revelation. Kaya abutin po tayo ng susunod po nating anniversary. Sa 5th year na po, kapag natapos ako dito paglingon ko, 5th year anniversary na. Hallelujah! Sa haba, no? Pero tingnan po natin mga kapatid. Put God first in your life. Saan po yung first na yan? Finances, ang interest po natin sa relationship, sa situation, at saka sa oras. Yan? So first po yan eh. What? Let's say, ito po sinabi natin yung acronym. First, put God first in your life. Tingnan po natin yung 5. Sa finances,
Okay, nagbibigay po ba kayo sa Lord? Ah, yan na. Oo, sa dami ka pa, dami sasakyan eh, di ba? So first, di ba, yung interest mo, ito yung interest at mga plano mo, si Lord ba ang nauuna? Yung sinasabi, Lord, I submit you my plan, yung interest mo. Yung relationship, sino po ba mga dalaga pa dito? Pasensya na kayo mga lalaki yan, wala kayo ng pag-asa, wala nang dalaga, wala nang tumaas ang kamay. So wala nang mga dalaga. So in your relationship, you always, Lord, ito pong ninanais ng puso, I desire na ito pong babaeng ito, kapatid ko sa pananampalataya, ay makasama ko siya ng buong habang buwan. Ibibigay ng Panginoon sa iyo. Siguraduhin niyo lang po na wala nang asawa yun, ha? Dalaga, ha? Baka naman po yung pinag-pray niyo may asawa, isa lang po yung nasa back of your mind niya. Lord, kunin mo na po si Brad, para makapunta na po sa si sis. Diba? Huwag naman gano'n, ha? So yun po, so yung relation, sa situation po natin, may mga, kanina po, I'm trading my sorrow, I'm trading my pain, I'm trading my sickness. Kasi yan po yung mga situation ng buhay, eh. Mga circumstances natin, we have pains. And Lord, eto sa yan, problema. Diba sabi, kung ano ang Panginoon, kung may problema ka, huwag mong trabahuhin ang problema ng Panginoon. Bigay mo sa Kanya. Matthew 28, 11:28. Amen? Matthew 11:28 sabi niya, ang sabi po ng Panginoon doon, amen po. Sino po may every verse po nito? Ito sabi ko, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Biro niyo po napakasarap isipin ng Diyos ng mga Diyos. Sino mo come to me, invite ka pa. Kung may problema ka, i-inviting ka. Eh, iba nga po, pag may problema, lalayo unti, di ba no? Amen? Pero po ba rito, kapatid, yung halimbawa, naku, eto si kapatid, palapit na. Alam mo na si kapatid, may ugaling nangihiram lagi, di ba no? Wala po akong tinutumbok, wala po sinabi sa akin si Pastor, ha? At saka si Ate Malu na meron ganun dito. Nakita mo si kapatid, pero ang tingin niya, parang yung pagtingin na kayo, tingin na mangungutang ba? Gano'n. Siyempre ikaw naman, naku si Brad, eto kasi sister, palapit na, iiwas ka ngayon. Di ba? Atras! So, paano na yun, di ba? Di ba sabi nga eh, kung mamahal natin ang ating mga kapwa, well, that's the word of God. Kung mahal natin, tulungan natin. Di ba? Kaso nga lang naman, huwag naman tayo hallelujah, naman pala. Di ba? Minsan, sinasamantala natin eh. Di ba po pupunta po sa church? Oh, doon, maraming mga, kapatiran doon. Punta sila sa church. Pagpunta na sa church, iba pala ang intensyon. Di ba? Mangungutang, madaling utahangan niya, mababait yan eh, madaling utahangan niya, pwede yung hindi bayaran, gano'n. Nananaman ako. Yung iba naman, pinadala pa mga negosyo, di ba no? Mga negosyo, eto, dadali, mga 2-3 linggo, hindi mo na magsasalita yan eh. Pag nakakaisang buwan na, negosyo na, eto na, pyramid meeting na. Sis, eto, halika, punta ka na sa ito, negosyo na. Yung ba talaga ang first, si Lord ba ang first, di ba? Interest po natin. No? Sarap pa naman. Sarap po ng salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, ito pa naman, sabi nga, interest, situation, and then yung time. Ang time po napakahalaga when you abide in the Word of God. Amen po ba doon? Sabi nga, ang panahon hindi na natin mababalik yan. Mahalaga po yan. Para siyang agos sa batis eh. Pag ang tubig na yan, umagos sa batis, hindi na babalik yun. Hindi natin alam, baka ilang generasyon na bago makabalik yan. Di ba? Kaya mahalaga. When we're talking of time, we're talking of commitment, availability. So if we have trust in the Lord, the trust in the Word of God, now, God wants us to teach us of our commitment. Ang commitment, mahirap to, mga kapatid. Kanina, yung obedience, medyo mahirap, pero mas mahirap na itong commitment. Nung tayo po'y, sino po yung mga kinasal na? Hello? Kasal na po ba tayong lahat? Yung mga iba, kababaihan, no? Di ba nagko-commit po tayo? There's a covenant, there's a vow, or a promise na ginawa po. Sinasambit po natin sa nangiti ni ate, parang nasambit mo na ba yun ate? O sinambitan ka na ba na sinabi ng lalaki, naiibigin kita, mamahalin kita, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalugsugan. Di ba? O baka nang very selective lang. Mamahalin kita, sa kasaganaan sa hirap, bahala ka na! Diyan ka na, di ba? Iiwanan na, di ba no? Pero hindi, di ba? It is a vow, it is a commitment. Sabi nga po sa Married for Life, yung ano pala, yung vow na yun, yung marriage pala natin hindi contract. Pag sinabi po ng contract, ang halimbawa po tayo, no?
nag-asawa tayo, hindi pala contract ang tawag sa marriage ng isang Kristiyano. Bakit? Ang contract po pala kasi, meron pa siya, may mga conditions. Di ba? It is based on performance. Yung purpose, yung contract po natin sa kumpanya, kontrata po yan, it's based on performance. Pag sinabi na po ng puputulin ko na yung kontrata mo dahil hindi na ako satisfied sa performance mo. Finish or not finish, you have to go home. Di ba? Pero ito pala ang pag-aasawa, it is a marriage covenant. When you say a covenant, it is a vow, never-ending vow. It only ends yung sa lifetime. Pag namatay ka, pwede ka mag-asawa. Ganun pala siya. Amen, no? So kaya mga asawa, ang mag-aasawa, ang pag-aasawa po pala, it is a covenant. Katulad po ng covenant natin kay Lord. We have the commitment to God. Sabi nga po, is a covenant with God. Pag magkaroon ka ng covenant with the Lord, it is a lifetime commitment. We always heard the word or the verse of God, the heart ng Bible. John 3:16. Sis, tama ba? Sabi nga, John 3:16. Right? Ano na yan eh? Alam po na yan. Ano ba sinabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Kung titingnan po natin to, for God so loved the world, sa Tagalog po, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya pinagkaloob niya ang kanyang bugtong anak. Sino mang mananalig sa Kanya, hindi papahamak, ngunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. It is a word of commitment. God the Father who had gave His Son is a God of love, and He has committed His Son para po sa salvation of each and every soul. Sabi niya, kung maaaring lahat ng mga nilikha, lahat ng mga created ng ating Panginoon, sila po'y maligtas, mangyayari pong maligtas. Ganun po ang kanyang gusto. Pero tingnan po natin, hindi po ano nangyari, pero may ginawa pa po eh. If the Father had committed Himself to give His Son for the salvation of each and every soul, ganun din po, the only Son has committed Himself. Saan po kinumit ng ating Panginoong Yesus sa kanyang buhay? Doon sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi po namatay, at hindi po ipinagkaloob ng ating Panginoon ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, wala pong kaligtasan ng tao. Why? Sabi niya, kung hindi mapapawi o hindi magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan, walang maliligtas. Sinabi po sa salita ng Diyos in Hebrews chapter 9 verse 22, if there is no, hallelujah, shedding of the blood, there is no remission of sin. If there is no remission of sin, kung mananatili ang kasalanan, sigurado yung kamatayan. Sinasabi, anong kamatayan to? Ang kamatayan sinasabi dito is the eternal separation of man to God. Hindi po sinasabing mamatay tayo, nagkasala ka, mamatay ka na, pag nakamatay ka, mahihiga ka na lang, doon, ililibing ka, tapos na. No. No, my dear brothers and sisters. Ang kasalanan na nagbibigay ng kamatayan, ang kamatayan ito, ang eternal separation ng isang tao sa ating Diyos. Pag tayo separated from God, well, sabi nga po doon sa Our Father's prayer, Our Father who art in heaven. If God is in heaven, the Father is in heaven, and you are separated from the Father, saan ka? Heaven and hell lang eh. Diba? May purgatory ba? May purgatory ba sinasabi sa word of truth? Wala eh. It's only heaven, ang destination ng tao at upon the choice of man or the decision, ay mapunta siya sa langit at mapunta siya sa impyerno. Habang nabubuhay po tayo, hindi na po tayo po pwede ipanalangin ng mga mahal natin sa buhay kung tayo namatay, ipananalangin pa tayo na maligtas at mga kasama ng mundo. Pati nga po mga minamahal na kapatid, ito para sa kulawang po natin. Ang tao isa lang po mamamatay pagkatapos ng pangubusgan. Tandaan po natin yung kaya kung ano ang pinabuhay mo sa mundo nito, doon ka husgan. Ngayon, how we promise yourself to God? Tayo po, sabi nga po natin, halos dalawa lang pong hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Hallelujah, for the glory of God, ako'y nakatitiyak na sino man po tumanggap na sa ating Panginoon Jesus bilang kanyang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay. Nakatitiyak na po siya, natatanggapin niya ang pangako ng Panginoon, ang buhay na walang. Amen po ba yun? Amen. Amen? Tandaan po natin yung do not doubt. Do not doubt. Just commit yourself to God. Sabi nga po dito, hallelujah, hallelujah. Sabi po sa Luke 9:23, ito commitment talaga, commitment sa Panginoon, mahirap po ito eh.
Sabi po sa Lucas 9:23, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. Sabi niya, if anyone wants to come after me, Jesus Christ is saying, sa lahat, kung nais mong sumunod sa akin, limutin mo ang iyong sarili, pasanin mo yung krus araw-araw at sumunod sa akin. Madali ba yun? Kahit sabihin natin mga pastor, elders of the church, the generals of man, minsan hindi ko na kasusunod. Kung nga po, maaris ko na napapanood po si Joel Osteen. Ngayon, iba na po kanilang pananaw. Nag-spray ko tayo. Even John Hagee. I wanna say things, pero tingnan nyo yun po. Kasi po dati po sila, pinanonood ko po sila. Marami po ako napupulot. Diba, ng Christian living about the word of truth. Pero nalaman ko po mga bandang huli na lumalabas po na nagbabago na po ang kanilang mga ito. It's not based on the word of truth. Kaya, be watchful. Be vigilant. The days are evil. Lahat po ng mga bagay ito sa mga kapanahon. Hindi ko po sinasabi, maaari po sa inyo, they still rely and to watch Joel Osteen, tsaka si Victoria Osteen. Amen po doon, wala po akong, nasa sa inyo po yun. Ang maganda po nito, sinasaliksik po natin upang maunawaan po natin kung katotohanan po ba ang kanilang tinuturo na dapat po natin tanong. Amen po? Amen? So sabi nga po, kung binibigyan po tayo ng wisdom ni Lord, tandaan po natin yun. If we lack wisdom, we can ask the Lord, bigyan mo ako ng wisdom, bigyan mo ako ng karunungan, bigyan mo ako ng kaunawaan, kung tunay nga itong mga salitang ito. Ayoko maligaw, ayoko mawalay sa iyo. Di po ba? Marami po kasi hindi po paramihan. Mga minamali, hindi kailangan milyon-milyon o libo-libo mga members ng church para maligtas po. Hindi po yun. It's not the quantity, but it's the quality of each and every worker. Kung tunay ba nahuhubay mga kapatid na ito? Are they committed when God called them? Amen? Nung kayo po ba tinawag ng Panginoon? Halimbawa po, pinatawag kayo sa ministry, ginamit po ang mga pastor, even the elders of the ministry, sinabihan ka, sis, brad, kailangan ng Panginoon, dito tayo. Sumama ka dito, maglingkod ka sa Panginoon. If you have the talent, if you have the abilities that God has given you, kailangan available ka doon. Here I am. Diba no? Pag tinawag ka ng Panginoon, Lord, pag Samuel, yung tinawag si Samuel, tinawag si Abraham, tinawag si Moses, tinawag si Isaiah, ano sagot nila? Ano respond? Here I am. Ngayon kaya, pag tinawag ka, Edwin. Sabi mo, here I am. Tom. Sabi mo, here I am. Huwag naman siya masasabi, Lord, ikaw ba yan? Baka hindi pa sigurado. Tinatawag ka na, Brad, Noel. Lord, ikaw ba yan? Parang hindi ka pa sigurado kung tinatawag ka, no? Parang magdadik. Pero that's what God wants us. If we committed ourselves to God, make yourself available. Kaya ba? Kaya? Available ba tayo? Kaya po hihinga natin ang Panginoon. Kaya po, this is not the oath of our commitment. Pero sabihin mo sa kanila, commit yourself to God. Sabihin mo na, commit yourself to God. With conviction, commit yourself to God. And God will bless you. Totoo po yan. Amen. So nakita po natin that's availability. Ang availability po, may isang po talaga, hindi lang yun ang dapat natin gawin ng God commitment. It's more on consistency. Di ba? Pag sinabi po natin consistency, may pattern po yan. It's a regular pattern na ginagawa mo ngayon, gagawin mo bukas, gagawin mo hanggang sa mga dadating ka mga araw. Ganyan po yan. Consistent. Halimbawa, sasabihin sa iyo, alam na ng tao, o alam ng kapatid mo sa panampat, at alam ng Diyos, kung anong ginagawa mo ngayon sa paglilingkod sa Kanya, gagawin mo bukas yun, gagawin mo sa mga susunod na araw, at gagawin mo hanggang sa uling sandali ng iyong iniga. And that is consistency. Amen? Marami po ako nakasama sa pananampalataya for the past 14 years of my service to God. Marami po sila para sila talaga nagmamadali. Para sila nag-aapoy. Di ba? Ay ningas pupun pa na. Nung nag-aapoy, pagkatapos nung dumating ang mga pagsubok, wala nang pinanghinaan, nanlamig na. Nawala. Dati noon, kasama mo sa evangelism, Brad, pag-evangelize tayo. The Great Commission of God. Sino ba mga evangelist dito? Praise the Lord, Brad.
So tayo po lahat, gusto ni Lord na evangelist, hindi naman kailangan na sa mga krusada tayo. Para tayo mag-evangelize. Kung paano po binago ng Panginoon, the life-changing word o the transformation of our life na nangyari sa ating buhay, i-share po natin. Maaari po siguro sa plot natin, araw-araw kasama mo kumakain yun. Di ba? No? Isa yung sa plot mo, 2 kayo, 3 kayo sa isang kwarto. Araw-araw magkakasama kayo sa pagtulog. Nagawa mo na bang share sa kanya ang word ito? Di ba? Amen? Tandaan nyo mga kapatid, pag tayo kumilala, tatanggap natin ang katotohanan ng Panginoon at ang plano niya at ang magandang panukala niya sa atin ng buhay na walang ganito. Huwag po natin sasarilinin to. Abide in the word of truth. And that word of truth is the Great Commission. Katotohanan po yan.